So bagong lahat, luma muna. Base kay Pat Spencer, isa sa mga undrafted player noong 2020 na ngayon naglalaro sa Golden State, mas pinaprioritize na ng ibang mga team sa draft ang length kumpara sa basketball IQ. Kung mas matangkad, mas may chance na madraft sa NBA. Pero based din sa kanya, dahil nga yung ibang mga teams mas prioritize yung mas matatangkad na player, lagi lang silang nasa lottery kada taon. Kaso lang, lagi kasing nag-iiba ang NBA kada taon or kaya kada era na merong bumabalik at merong nagiging bago. Bumalik na ulit di umano sa mas taller at bigger lineup ang mga teams. As of preseason, ito yung mga teams na merong pinakamababa at may pinakamatangkad na lineup na average. So hindi lang to nakadepende sa starting lineup nila kundi buong player na kasama sa roster. Pwedeng kasama din doon yung mga two-way contract player at practice player. Na sa bagong trend ngayon, patangkada na ulit ang labanan sa NBA dahil marami ng versatile player. Ang may shortest lineup sa 2026 season, Golden State. Literally, nasa small ball pa rin sila. May average height na 6'5.9". Ang pinakamatangkad nilang player si Al Horford, Trayce Jackson-Davis at si Quinton Post 6'10 hanggang 7 feet. Ang susunod naman sa kanila si Kevin Knox na listed na 6'8". Ang shortest player para sa Golden State ay si Seth na listed na 6'1". Hindi rin naman nagkakalayo yung next team sa kanila, ang Miami Heat at Dallas na may average height na 6'6 flat. So disclaimer, yung average height nila nakabase sa lahat ng player na kasama sa roster during preseason. Merong pwede pang matanggal doon at magbago ang average height. Sa Miami, ang pinakamatangkad nila na meron pala silang sentro ayaw gamitin, si Vladislav Goldin na merong 7'1 na height. Susunod si Kelelware 7-footer tapos si Nikola Jovic na 6'10". Pwede din makabuo ang Miami ng big starting lineup kung ilalagay nilang point guard si Kasparas Hakosionis na 6'6", kasama dun sa lineup si Hakes at si Wiggins na nasa 6'6 at 6'8 din. Ang Dallas naman pwede makabuo ng big starting 5 pero yung second unit questionable. May average din silang 6'6", pangatlo sa shortest team pero matangkad pa rin yun eh. Si Lively listed na 7'1". Susunod sa kanya si Daniel Gafford, Anthony Davis at yung franchise player ng Dallas si Dwight Powell na 6'10 ang height. Ang shortest player nila si Ryan Nembhard na nasa 6-footer. Competitive lineup pa rin naman kung pagbabasihan ng height yung second unit ng Dallas dahil merong Gafford at merong pang PJ Washington na kasama dun. Ang Houston Rockets pwede makabuo ng biggest lineup pero ang average height nila pang-6 sa may shortest, 6'6.2 ang average height. Ang pinakamatangkad nila si Sengun, 7-footer. Andun pa si Kevin Durant, Steven Adams na 6'11", si Jabari Smith at Clint Capela listed na 6'10". Si Tari Iso naman nasa 6'8", si Amen Thompson 6'7". Sila kasi yung tinuturing na makakabuo ng bigger starting unit pati na rin second unit kung gagamitin nilang point guard si Amen Thompson. Ito kasi yung advantage ng Rockets in papers. Pwede silang maglagay ng tatlong 6'10 player pataas na nasa loob ng court dahil magkakaiba ang position nila. Gaya na lang ni Kevin Durant, Jabari Smith at si Sengun. Ang shooting guard nila pwedeng ilagay si Finney Smith at ang point guard si Amen Thompson. Kaya nga sinabi sa mga write-up, sila ang pwedeng makagawa ng bagong trend sa NBA na tallest lineup sa loob ng court. Difference maker din kasi doon si KD at si Sengun. Kapag kasi naging effective na si Amen Thompson ang nasa point guard position nila, magagawa ng Houston yun sa mga susunod na taon pa at pwede pa nilang ma-retain nun si Kevin Durant. So parang ginawa rin naman dati ng Denver Nuggets yun habang nasa bubble. Ang top 3 tallest lineup naman na merong average ay just 6'7.3". Meron silang 4 na 7-footer. Andun si Steve Crowl na pwedeng maalis din sa lineup kasama si Walker Kessler, Lauri Markkanen, Yusuf Nurkic at Mo Bamba. 5 7-footer pala. Meron ang just. Technically 6 yun dahil si Kyle Filipowski 6'11". Hindi tulad ng Rockets, halos pare-parehas ang position nung 6 na mga big man nila.
Ang susunod doon yung Memphis. Parehas lang din naman silang 6'7.3 ang average height. Pero nasa kanila kasi yung pinakamatangkad na player, si Zach Edey, dahil listed na 7'4. Meron pa silang listed na 7'1 si Lawson Lavering at si Santi Aldama na 7-footer din. Andun pa si Jack Landale na 6'11 at si Triple J na 6'10. Tulad sa Jazz, hindi rin magiging effective kapag pinagsama sa loob ng court yung matatangkad nilang player, hindi katulad sa Houston Rockets pa rin. Ang may tallest lineup so far ay Atlanta Hawks, 6'7.8. Iisa lang ang 7-footer nila, si Kristaps Porzingis, 7'2 ang height. Pero meron naman silang nasa apat na 6'10 to 6'11. Dalawa doon hindi sigurado makakasama sa lineup. Pero mamimaintain pa rin nila na sila ang may pinakamatangkad na roster papasok ng 2026. Kahit iisa lang ang 7-footer ng Atlanta, 8 player naman nila ang nasa 6'7 to 6'8 ang height. After kasi ni Trae Young na point guard nila, meron silang 6'3 pang isang player, tapos susundan ni Alexander Walker at Luke Kennard na 6'5. At yung gagamitin nila sa lineup or sa roster na sa mismong game sa regular season, bukod kay Trae Young, susunod na doon 6'5 hanggang 6'10.